And this is Real Talk 101 episode 47. Sa gusto po, no, na kung hindi nyo nakikita yung TikTok sa country kung nasan kayo, meron namang YouTube channel, no? Click nyo yung YouTube na logo dyan sa bio ko. Andiyan dyan at mararoute kayo doon. Ando doon din yung mga videos na ito. And please do ask your friends to support the YouTube channel. Please subscribe, follow, and share as well sa ganun din, sa TikTok, sa Facebook, and ganito. Okay? So, kukuha tayo dito ng isang topic natin na mapagkukunan nyo ng leksyon sa katotohanan at realidad. Okay? Dito. Kuha tayo. Perseverance. And that is an ant. O, diba? Napakahirap nito. Ang bigat. Diba? And then we have perseverance din sa previous videos natin. Please do follow, like, and share po. Okay. And this is a message of patience, and whatever is going on right now, you cannot be so impetuous. By pacing yourself, the end result will be far more rewarding. And slow down, don't rush. Work carefully and learn to accept help from others. Kasi yung iba, real talk, mataas ang pride, maego, kahit wala nang ginagawa or wala nang makain, ma-pride pa din. Pero alam niya, nakasalanan niya kasi mali yung pinili niya, 'di ba? Kaya ka nakalugmok. Real talk, sa nakaka-relate ngayon ng sitwasyon na ito. Hindi ba, sasabihin mo kalimitan, ay nakarma yan. Kasi, nandun na siya sa kama, bumaba pa sa banig. O, di ba? Andiyan na, ang dami mong matututunan sa ganyan. Kasi, sa buhay natin, no, real talk, kung nasa punto tayo na nasa ibaba tayo ngayon, and then we strive hard, and then minsan nakakarinig ka, nasasabihin ng tao, ay hindi mo kayang umunlad. Ay wala kang mahihita dyan, di kasi sikat dyan. And then, few years later, you're able to prove to everyone na yung binubuli nila, yung ina-underestimate nila, yung pinagsasabihan nilang hindi maganda, hindi siya sexy, maitim siya, pangit siya, yung mga ganon. Ay, yung iba nga, sasabihin pa talaga, yung iba kasi masyadong mata pobre. So, dumating sa punto na dahil sa perseverance na ginagawa niya, hindi niya minamadali ang pagkakataon at talagang tanggap niya na minsan yung pacing ng buhay niya is mabagal. Ganon din ho yun sa takbo ng sasakyan. Papunta ka halimbawa ng bukid, di ba? Paakyat ng bukid. Sa tingin mo, kung hindi mo babagalan ang speed mo, hindi ka mahuhulog sa bangin, di ba mahuhulog ka? So yung ginagawa natin, kapag papunta tayo sa bundok, dahan-dahan tayo dahil hindi natin alam kung may mga creek doon. And that's the real talk right there. Di ba yung iba sa ibang bansa, laging naka-check sa weather forecast, laging nanonood sa news. Kasi, ba't ka naman pupunta sa isang bansa na maraming giyera? Gusto mo bang tawag doon? Masunog? O di ba? Gusto mo bang maabo? Di ba may mga ganun? So, everything na gagawin mo, may pacing. So, ibig sabihin, minsan, yung pagdating ng blessing mabilis, minsan mabilis din mawala. Bakit? Kasi minsan yung pinagagalingan ng pera mo, galing sa hindi maganda na pamamaraan. Kaya mabilis mong nakuha at mabilis din siyang nawala. So, isa lang yan sa mga palatandaan na kung sa ngayong taong 2024 real talk, may matatanggap kang pera galing sa hindi maganda na kagagawan or galing sa hindi magandang sources, asahan mo hindi rin siya magtatagal.
And if ever na ikaw yung tipo ng tao na hindi ka naman nagra-rush, pero iniingatan mo yung bawat kilos mo, iniingatan mo yung bawat tulong na ibinibigay sa'yo ng ibang tao. Yung tulong kasi ng ibang tao, hindi lang pinansyal eh. May mga tulong, nandun yung moral support, may mga tulong medicinal, may mga tulong na hindi mo alam, pinaglalaban ka nila sa ibang tao. Dahil naririnig nila na sinisiraan ka na. May mga ganun, and that's the real talk right there. So kung nakikita nyo ngayon yung mga langgam, that is one of the main insects na nagpapakita ng grabe na perseverance. Kung gaano siya kaliit, kaya niyang buhatin yung mga mabibigat na dahon para mag-imbak kung sakaling magkaroon man ng matinding unos sa grupo nila. 'Di ba? So, ganun ang tao dapat. No? Mag-imbak ka ng pagkain, shelter, and whatsoever. Huwag kang mag-imbak ng sama ng loob. Huwag kang mag-imbak ng utang, real talk. Huwag ka rin mag-imbak ng napakaraming reserba ng love life. Kasi lahat yan masama. No? Do it one at a time. Kasi, hindi naman sinabi ng Diyos na ginawa niya yung mundo para lang sa'yo. Ginawa niya ang mundo para sa lahat. At nasa inyo na yan, paano nyo ingatan, no? Paano nyo pahalagahan, no? Paano kayo magkaroon ng growth doon bago uli kayo lumipas or lumikas sa mundong nagawa ng Diyos. So, this is not just all about vibrations. This is not just all about frequency and hula sa buhay natin. This is the reality, and this is your Real Talk 101 na nagsasabi sa inyo na lahat ng gagawin natin sa mundong ibabaw may mga kapalit, may mga consequences. And kung gusto mo ng blessing, mag-exert ka ng effort. Kung gusto mong gumaling sa sakit, mag-exert ka ng effort. Kasi sa ospital, hindi ka rin pwedeng tanggapin sa admission kung hindi ka magbibigay ng deposit. And then after that, pag humingi sila ng additional payment at hindi ka nakapagbigay, lalayas ka. Titigil nila yung suporta sa'yo. Ganun lang ang patakaran ni universe sa lahat. So kung marunong kang magtanim, may aanihin ka. Kasi andyan na lahat eh. Binigay na lahat sa'yo ng option. Kung may blessings ka at inabusuhan mo, eh di wala, maubos lahat. 'Di ba? So, ganun din yun sa pag-ibig. Kung binigyan ka ng tao na nakasama mo sa iilang buwan, taon, at naging swak ang pagsasama ninyo at naging maganda, pero hindi mo iningatan, sinaktan mo yung taong yun, iniwanan mo, pinaasa mo, nagkaroon ka ng isang karelasyon, dun ka na karma. Andun lahat ng kalbaryo, andun lahat ng problema, andun lahat ng stress na parang hindi mo na alam kung saan galing yung kamalasan na meron ka sa ngayon pagkatapos mong iwanan at saktan yung isa. That's the mere fact, and that's the real talk right there. Kung yung tao na iniwanan mo ay minahal ka ng lubos, no, ipinaglaban ka, nirespeto ka, pero binaliwala mo, abangan mo, sa dulo, may karma ka. Pero kung ikaw naman yung tipo ng tao na nagmahal ka, na natili kang mabuti, sa kabila ng pananakit nila sa'yo, may good karma ka din. And that's the real talk right there. So, ganun lang yun. Kapag nag-share ka ng blessings mo, may makukuha ka. Pag naging madamot ka, edi wala. Diba? So, yun yung aasahan nyo. Kapag nagpa-ritual ka, kailangan mo mag-exert ng effort para makukuha mo yung gusto mo. Dahil, kung magpagawa ka ng ritual at may hesitation ka, adun, pati universe maghe-hesitate din kung talagang ibibigay niya sa'yo ang hinihiling mo dahil isa kang sigurista. Okay? So, I hope everybody learns the lessons right now. Please do support all the videos that I have been uploading. And again, ingat po sa lahat-lahat. Malapit na ang Candelaria, which is the first Friday of February. That is February 2nd.